Naku, bakit ngayon pa? Sigaw ni Alberto Solaris, ang kanyang tinig ay tumalbog sa mga dingding ng pinakamataas na palapag ng Solaris Industries. Naglalakad-lakad siya nang kinakabahan sa kanyang opisina na may mga salaming pader, nakatuon ang mga mata sa pasukan sa ibaba. 3 makinis na itim na kotse ang bagong dumating at isang delegasyon mula sa China ang bumababa. Sa loob ng 15 minuto, sasabak sila sa boardroom upang tapusin ang $200 milyong na kasunduan, isang deal na nakasalalay sa perpektong komunikasyon. Ngunit biglang bumagsak ang lahat. Tumawag ang opisyal na tagasalin, ilang sandali lamang ang nakalipas. Emergency sa pamilya, hindi siya makakarating. Tawag ko na ang lahat ng tagasalin sa lungsod, sabi ni Isabela. Ang kanyang assistant hawak pa rin ang telepono sa kanyang tainga. Walang makakayanan ang ganitong klase ng pulong sa ganito kaikling abiso. Hinila ni Alberto ang kanyang designer na kurbata, pawis ang tumutulo sa kanyang noo. 20 taon na niyang itinayo ang Solaris Industries. Ngayon, nanganganib itong bumagsak. Hindi dahil sa maling negosyo, kundi dahil sa problema sa wika. Kilala ang mga Tsino sa pagiging formal at tumpak sa komunikasyon. Hindi sila tatanggap ng mga phone app o malabong senyas gamit ang kamay. Biglang may mahinang tinig na tumalima mula sa gilid ng silid. Paumanhin po, Ginoong Solaris. Marunong po akong magsalita ng Mandarin. Lahat ay lumingon, nakayuko ng tahimik na may dalang basahan sa kamay si Rosalie Perez, 28 taong gulang na nakasuot ng uniforme ng tagalinis. Ilang taon na siyang tahimik na nagtatrabaho sa palapag na iyon. Halos hindi napapansin ng karamihan, palaging naroon, palaging tahimik, palaging maasahan. Nagyelo ang silid, kahit ang mahinang ugong ng air conditioning ay parang mas malakas pa. Kumindat si Isabela, pagkatapos ay napatawa ng nervyoso. Rosalie, hindi ito panahon para magbiro. Malaking internasyonal na kasunduan ito. Tiningnan siya ni Alberto nang may pagdududa at pagkakilalang hindi makapaniwala. Marunong ka ng Mandarin? Mandarin, Cantonese at kaunti pang Taiwanese, sagot niya ng kalmado, nakatingin kay Alberto. Nag-aral ako ng mga wikang Asyano sa Howard University bago ako nagsimulang magtrabaho dito. 3 taon na ang nakararaan nang tanggapin ni Rosalie ang trabaho para suportahan ang sarili. Hindi niya inasahan na ang pagwawalis ng sahig ay maghahanda sa kanya para sa ganito kalaking bagay. Pero sa lahat ng panahong iyon, matiyaga siyang nakikinig sa mga usapan sa boardroom, sumusubaybay sa mga negosasyon, at pinagmamasdan kung paano gumagana ang mga matataas na tauhan tulad ni Isabela. Napangiti si Isabela ng bahagya, ngunit agad na nawala ang ngiti. Hindi mo talaga iniisip to ng seryoso, Alberto, sabi niya, na may bahagyang pagdidiri. Makikipag-usap tayo sa mga pinakamataas na opisyal ng China at gusto mong iparepresenta tayo ng isang janitor. Ngunit huminto si Alberto, may kakaiba sa katahimikan at matatag na tinig ni Rosalie na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siya'y desperado at ang kumpiyansa ni Rosalie ang nagsilbing lunas sa panik. Sige, patunayan mo, sabi niya ng mahigpit. Magsalita ka sa Mandarin. Huminga ng malalim si Rosalie at nagsalita. Ang kanyang Mandarin ay maayos, tiwala at perpektong bigkas. Hindi maintindihan ni Alberto ang mga salita, ngunit halatang bihasa siya. Ano ang sinabi mo? Tanong niya nang nagulat. Sabi ko, isang malaking karangalan ang makilala kayo at umaasa akong ang ating pagtutulungan ay magdadala ng tagumpay sa parehong panig. Isang magalang na pagbati sa negosyo sa kulturang Tsino. Nag-krus ang mga braso ni Isabela, kitang-kita ang hindi pagkakasiya. Alberto, isipin mo, ano kaya ang iisipin nila kapag dinala mo ang isang tagalinis sa mesa ng negosasyon?
Ngunit biglang naalala ni Rosalie ang isang pangyayari. Buwan na ang nakalipas, nahuli niyang umiiyak si Isabela sa executive restroom. Nagrereklamo ito sa telepono tungkol sa babaeng iyon na palaging andun. Nagkunwaring hindi niya narinig ang mga salita pero nanatili ito sa isip niya. Matagal na pinagmasdan ni Alberto si Rosalie. Sa kanyang mga mata, nakita niya ang isang bihirang bagay, matalim na talino at tahimik na lakas. Sa loob ng 3 taon, tahimik siyang nagtrabaho sa mga kwartong ito. At sa panahong iyon, malamang ay mas marami siyang nalaman tungkol sa kumpanya kaysa karamihan sa mga ehekutibo. May 20 minuto ka, sabi ni Alberto sa huli. Hindi pinapansin ang galit na titig ni Isabela. Magbihis ka, magkita tayo sa conference room. Tumango si Rosalie at nagmadaling lumabas. Lumapit si Isabela at bumulong, nawalan ka ng bait. Kapag bumagsak to, sisira ito sa'yo. Ngunit si Alberto ay bumaling na. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naisip niya ang isang bagay. Ang pinakamahalagang tao ay minsan yung mga hindi natin napapansin. At si Rosalie, matagal na siyang naghahanda para sa sandaling ito nang hindi alam ng iba. Tungkol naman kay Isabela, ang kanyang pride at banayad na paghusga ay magbibigay sa kanya ng leksyon. Ang paghuhusga sa isang tao batay sa trabaho o pinanggalingan ay isang mamahaling pagkakamali. Kung nag-e-enjoy ka sa kwentong ito tungkol sa hindi inaasahang lakas at pangalawang pagkakataon, siguraduhing mag-subscribe. Kasi ang susunod na mangyayari ay magpapatunay kung paano ang talento kapag nakilala na ay kayang baguhin ang mga patakaran ng laro. 20 minuto ang lumipas, namangha ang lahat ng pumasok si Rosalie. Wala na ang uniforme ng tagalinis. Nakasimple na itim na damit siya na hiniram mula sa receptionist. Maayos na nakatali ang kanyang buhok at may dalang notebook tulad ng isang ehekutibo. Diyos ko, ay bulong ni Ronald, ang CFO, nakatitig. Siya ba yon? Hindi tinangka ni Isabela na nakatayo sa gilid, itago ang kanyang pagkasuklam. Lumapit siya sa assistant at bumulong, pwede mong pulisin ng uling pero uling pa rin yon. Biglang bumukas ang mga pintuan. Dumating ang delegasyon ng China, nasa tamang oras. Sa loob ng makintab na silid-pulong na may salaming pader, 5 maayos na nakasuot na mga opisyal mula sa China ang namamangha sa tanawin ng Manhattan habang nag-uusap ng kaswal sa Mandarin. Pumasok si Alberto nang may kumpiyansa at nagpakilala, maingat na hindi banggitin ang tunay na trabaho ni Rosalie. Ito si Rosalie Perez, ang aming eksperto sa internasyonal na ugnayan para sa pamilihan ng Asya. Sabi niya, pinipili ang bawat salita ng maingat. Si Ginoong Chun, ang pinuno ng delegasyon, ay nagbigay ng magalang na pagpukol ng ulo. Tumugon si Rosalie sa perpektong Mandarin, magiliw na nagpapasalamat sa kanila para sa pagpupulong at pumuri sa kanilang pagiging maagap, isang mahalagang kilos sa kulturang negosyong Tsino. Ang mukha ni Ginoong Chun ay nagliwanag sa malinaw na pagpapahalaga. Sa unang 15 minuto, mahusay na pinangasiwaan ni Rosalie ang pagsasalin. Hindi lang niya isinalin ang mga salita, nahuli niya ang damdamin, ang formal na tono, pati na ang banayad na katatawanan na nagdulot ng totoong halakhak mula sa mga Tsino. Mas maayos ang pagpupulong kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Doon ay nagpasya si Isabela na sirain ito. Rosalie, sabi niya ng matamis, puno ng peking pagkakaakit ang tono. Baka ngayon na ang tamang panahon para sabihin sa ating mga bisita ang kakaibang pinanggalingan mo sa kumpanya. Nagkitil ang mga mata ni Alberto sa babala, ngunit nagpatuloy siya. Napaka-inspire talaga makita ang isang tao na muling nagbago ng sarili, umangat sa buhay gaya ng sinasabi. Hindi maitago ang pangungutya sa kanyang mga salita. Naramdaman ni Rosalie ang kahihiyan, isang emosyon na natutunan na niyang harapin mula nang huminto siya sa kolehiyo ng maaga.
Umalis siya sa Howard University noong 3 taon para alagaan ang kanyang ina na may diabetes at nawalan ng trabaho. Kailangan siya ng pamilya at may kailangang magbayad ng mga bayarin, ngunit hindi siya natahimik. May paraan ng buhay na magbukas ng mga pintuan kapag hindi mo inaasahan, sagot niya ng kalmado. Ang kanyang tinig ay mahinahon. Ang kanyang paninindigan ay hindi natitinag, kahit si Ginoong Chun ay nakatingin sa palitan ng may lumalalim na interes. Hindi pa tapos si Isabela. Seryoso, sino ba ang mag-aakala na ang taong naglilinis ng mga silid na ito, ilang taon na ang nakararaan, ay ngayon ay nakaupo sa mesa na ito? Sinasabi nito kung paano natin pinahahalagahan ang pagkakaiba-iba dito. Ang katahimikan na sumunod ay matalim at nakapipigil ng hininga. Napansin ni Rosalie ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Ginoong Chun. Hindi galit, ngunit hindi komportable. Sa kulturang negosyong Chino, ang mga ranggo sa propesyon ay hindi biro. Ang ganong kwento ay maaaring makita bilang hindi angkop o kawalang galang sa mataas na antas ng pagpupulong. Mabilis na nagbigay ng paliwanag si Alberto. Ang ibig sabihin ni Isabela ay kinikilala namin ang talento sa lahat ng anyo, sabi niya, pilit na kinokontrol ang sitwasyon. Ngunit huli na, nagbago ang dinamika sa silid. Bagamat nanatiling magalang ang mga opisyal ng China, may kakaibang bagay. Naramdaman ni Rosalie ito sa kanilang mga mata. Patuloy silang nagsasalin, magalang pa rin, ngunit ang natural na daloy ng pagpupulong ay nabigo. Nabawasan siya mula sa pagiging kapantay sa pagiging isang kakaibang bagay. Sa sandaling iyon, may nagbago kay Rosalie, naging matatag. Sa loob ng maraming taon, nilinis niya ang mga sahig na ito habang nakikinig sa mga usapan na naghubog ng mga deal na milyonaryo. Pinag-aralan niya ang bawat kilos ng mga ehekutibo, inalala ang kanilang mga taktika, nakita ang kanilang mga pagkakamali. Lalo na kay Isabela, naalala niya ang pagkakataon na pinalaki ni Isabela ang mga numero sa quarterly report para makuha ang isang kliyente. Ang pagkakataon na kinuha ni Isabela ang kredito para sa proyekto ng isang junior employee, nakalaunan ay naalis sa trabaho, at ang pagkakataon na nakipagnegosasyon ng mga panig na deal gamit ang pribadong datos ng kumpanya. Nasaksihan lahat ni Rosalie, at higit sa lahat, naitala niya ang lahat. Nagtapos ang pagpupulong ng walang tunay na pangako. Magalang na sinabi ng delegasyon ng China na iisipin nila ang panukala, isang diplomatikong paraan ng pagsasabi ng baka kung hindi kami makakita ng mas magandang opsyon. Habang sila'y umalis, hindi maitago ni Isabela ang kanyang pagmamataas. Naku, nakaka-inspire nga, sabi niya, inaayos ang mga papel ng sobra sa kilos. Sa susunod, baka mas mabuti na maging bukas tayo tungkol sa pinanggalingan ng ating team. Mukhang sasabog si Alberto, ngunit tahimik na tumayo si Rosalie bago pa siya makapagsalita. Isabela, sabi niya kalmado ngunit matatag ang tinig, may sinabi si Ginoong Chun bago siya umalis. Tumango si Isabela, pa-smirk pa rin. Ano yon? Sabi niya, humanga siya sa aking pagiging bihasa sa wika, sagot ni Rosalie, ngunit nagtataka siya sa pagkakaayos ng pagpupulong. Bahagyang nawala ang ngiti ni Isabela. Ibig sabihin, tinatanong niya kung bakit ang tagasalin ay hindi ipinakilala bilang pangunahing tagapagnegosasyon. Sa kanilang kultura, ang taong nagsasalita ng wika ay karaniwang may pinakamataas na autoridad sa silid. Ngumiti si Rosalie ng mahinahon at diplomatiko. Sabi niya, gusto niya akong tawagan para linawin ang ilang kultural na detalye bago gumawa ng pinal na desisyon. Naputol ang kulay ng mukha ni Isabela. 3 taon na siyang naging invisible, ngunit natutunan niyang ang pagiging invisible ay maaaring maging sandata. Habang iniiwasan siya ng iba, siya'y nanood, nakinig at natuto.
Bawat insulto, bawat pasibong agresibong komentaryo, bawat pagtatangka na ibaliwala siya ay lalo lang nagpatalim ng kanyang pag-unawa. Hindi siya nagdadala ng sama ng loob, nagtatayo siya ng estratehiya. 2 oras matapos ang pagpupulong, balik na si Rosalie sa kanyang navy blue na uniforme. Itinutulak ang kanyang supply cart sa makintab na mga pasilyo ng executive floor. Ngunit sa oras na ito, bawat hakbang ay may ibang pakiramdam, bawat kilos ay may layunin. Sa loob ng maraming taon, inukit niya ang mapa ng kapangyarihan, tinala kung sino ang mga boses na bulong sa likod ng mga nakasarang pintuan, kung aling mga deal ang napagkasunduan ng masyadong malakas, at kung aling mga lihim ang pinabayaan sa mga mesa. Ang opisina ni Isabela ang pinakanagbibigay liwanag sa lahat. At dumating ang huling suntok. Habang itinutulak ni Rosalie ang kanyang cart sa finance wing, maririnig ang malakas na boses ni Isabela, nagbibiro sa isang accountant na si Jennifer. "Tingnan mo siya, bumalik sa kanyang lugar," sabi niya na may mapanuyang tawa. Pagkatapos ng palabas na yun ngayon, siguro naalala nating lahat ang tamang pwesto natin. Patuloy na nililinis ni Rosalie ang glass panel sa kanyang tabi, kalmado at matatag ang mga kamay. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita, ngunit sa isip niya, inuulit-ulit ang bawat usapan na kanyang narinig sa opisina ni Isabela. Ang mga bukas na email, ang mga kahina-hinalang tawag, at ang pinakadelikado, ang nakatagong folder sa ilalim na drawer ni Isabela. Ang naglalaman ng ebidensya ng mga madidilim na deal na idinisenyo para durugin ang mga mas maliliit na kakumpetensya. Hindi lang basta bumalik si Rosalie sa paglilinis, nagpaplano siya ng kanyang hakbang. Alam mo ba kung ano talaga ang nakakairita sa akin? Malakas na sabi ni Isabela na ipinagmamalaki pa rin kay Jennifer, yung katotohanan na naniwala si Alberto na ang isang janitor ang makakasagip ng 200 milyong deal. Parang dahil lang sa 3 taon siyang nagwawalis ng banyo ay automatikong kwalipikado na siyang makipag-upo sa mesa ng mga totoong ehekutibo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rosalie na nanginginig ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ito. Galing ito sa isang hindi kilalang numero pero pamilyar agad ang mga karakter na Chino. Galing ito kay Ginoong Chen. "Miss Perez, nais kong makipagkita ng pribado upang pag-usapan ang aming kumpanya at ang iyong hinaharap. Available ka ba bukas ng 10:00 ng umaga sa Mandarin Cafe, ika-42 kalye? Naniniwala akong may alok ako na maaaring magustuhan mo." Tumibok ng mabilis ang puso ni Rosalie. Hindi na ito tungkol sa pagsasalin. Isa na itong mas malaking bagay. Sa pulong, naramdaman niyang tinitingnan ni Ginoong Chen hindi lamang ang kanyang kakayahan sa wika. Pinagmamasdan din niya ang kanyang profesionalismo, ang kanyang pagkatahimik sa ilalim ng pressure at ang kanyang matibay na kumpiyansa. Ngayon ng gabi sa kanyang payak na apartment sa Brooklyn, binuksan ni Rosalie ang isang file sa kanyang computer. Isang file na inipon niya ng 2 taon, hindi dahil sa paranoia, kundi dahil sa pag-iisip ng maaga. Bawat kumpanya ay may mga sikreto, at ang pagiging invisible sa puso ng isa sa loob ng 3 taon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang access sa mga bagay na hindi nakikita ng karamihan sa mga empleyado. Ang file ay may label na Solaris Industries Irregularities at mahigit 60 pahina. Kasama dito ang mga nakaprint na email na inisip ni Isabela na natanggal na, mga log ng tawag sa gabi, at ang pinakadelikado, mga larawan ng dokumento na nagpapatunay na sinadyang pininsala ni Isabela ang 3 kontrata sa nakalipas na 18 buwan na may kaugnayan sa mga negosyo na pag-aari ng kumpanya. Nakita ni Rosalie si Isabela na nagsisinungaling, kinukuha ang kredito sa trabaho ng iba at pinipigilan ang promosyon ng mga empleyadong hindi ayon sa imahe ng kumpanya. Naitala niya ang bawat pangyayari, maingat, tahimik at sistematiko.
Kinabukasan ng 10:00 ng umaga, dumating si Rosalie sa Mandarin Cafe. Nakaayos siya ng maayos gamit ang damit na binili mula sa ipon niya noong mga araw ng kolehiyo. Ang mga araw na hindi niya natapos. Nasa mesa na si Ginoong Chen, kasama ang isang elegante at mahinahong babae na nagpakilalang si Luz Wong, Vice-Presidente ng International Development. Miss Perez, panimula ni Ginoong Chen sa Ingles. Pagkatapos ay maayos na lumipat sa Mandarin, ang pinakanagustuhan ko kahapon ay hindi lang ang iyong husay sa wika, kundi ang iyong pagkatahimik, kahit sa ilalim ng hindi kailangang pressure. Lumapit si Luz. Papalawak ang aming kumpanya sa North American market. Kailangan namin ng isang taong nakakaunawa ng dalawang kultura at kung paano talaga gumagana ang negosyo mula sa loob. At dagdag ni Ginoong Chen nang may bahagyang ngiti. Isang taong hindi sumusuko sa mga makitid ang pag-iisip na nasa matataas na posisyon. Sa loob ng 2 oras, nagsalita si Rosalie ng malinaw at matalino tungkol sa mga estratehiya sa pagpasok sa merkado, mga pagkakaiba sa kultura sa negosasyon, at kung paano madalas na hindi pinapahalagahan ng mga Amerikanong kumpanya ang lalim ng intelihensya sa pamumuhunan ng Asya. Pahiwatig din siya ng mga hindi etikal na gawain na napansin niya sa ilang kakumpetensya. Hindi binanggit ang mga pangalan. Ipinaliliwanag lamang na marunong siyang maglaro ng laro. Nang itulak ni Luz ang isang business card sa mesa, binasa ni Rosalie, Perez and Associates, International Consulting, at sa ilalim nito isang sahod na 5 beses ng kanyang kasalukuyang kita. Pag-isipan mo, sabi ni Ginoong Chen, tumatayo. Ngunit may isang kondisyon. Nais naming simulan mo sa pagtulong sa pag-imbestiga ng mga di pagkakatugma sa mga kontrata ng Solaris Industries. May dahilan kaming paniwalaan na ang ilan sa kanilang mga gawain ay lumalabag sa mga batas ng internasyonal na kalakalan. Hinawakan ni Rosalie ang card nang matatag ang mga kamay. Sa loob ng maraming taon, siya ay invisible. Ngayon, 2 pinakamatalinong isip sa negosyo ng Asya ang nag-aalok sa kanya hindi lamang ng trabaho, kundi ng pagkakataong mamuno sa kanyang paraan. May emergency board meeting sa Solaris Industries bukas, dagdag ni Luz ng tahimik. Nagsampa kami ng formal na reklamo. Siguro nais mong dumalo. Gabi na nang tawagan ni Rosalie ang kanyang ina. Nanay, naalala mo ba kung paano mo laging sinasabi na ang pagtitiyaga ang lihim na sandata ng matalinong babae? Siyempre anak, bakit? Sa palagay ko naiintindihan ko na. Nang isara niya ang telepono, tumingin si Rosalie sa mga ilaw ng lungsod. Bukas, magbabago ang lahat. Malalaman ng Solaris Industries na ang tahimik na babaeng hindi nila pinansin ay matagal nang naghahanda upang wasakin ang kanilang buong panlabas. Nagkakagulo ang boardroom. Nag-utos si Alberto ng emergency meeting matapos makatanggap ng formal na ulat mula sa delegasyon ng China. Mabigat ang mga paratang pag-aakusa ng panlilinlang sa kontrata na maaaring magdulot ng federal na investigasyon. Dumating si Isabela nang may kumpiyansa na kapulang suwit ang takong ay malakas na tumutunog habang pumapasok. Ginugol niya ang gabi sa paghahanda ng depensa, planong ilihis ang sisi kay Alberto at sa tinatawag niyang cleaning lady na lubhang pinagkatiwalaan niya ng walang kwenta. Well, panimula ni Isabela sa 7 kasapi ng board, alam nating lahat kung bakit tayo narito. Tulad ng babala ko, ang pagpapahintulot sa isang hindi kwalipikadong empleyado na manguna sa isang deal na ganito kalaki ay walang ingat at ngayon mawawala sa atin ang lahat. Sa sandaling iyon, tahimik na pumasok ang pintuan. Pumasok si Rosalie, hindi na naka-uniforme ng janitor, naka-tailored na gray na suit, binili niya ito kagabi gamit ang advance na pera. May hawak siyang sleek leather briefcase sa isang kamay at laptop sa kabilang kamay. Sa kanyang mga mata kalmadong katiyakan,
Hindi siya nag-aatubili, nilampasan niya si Isabela at umupo sa mesa, hindi sa tabi ng mga ehekutibo, kundi kasama nila. At sa unang pagkakataon, napansin siya ng lahat. "Pasensya na po sa aking pagdating ng mahuli," sabi ni Rosalie ng kalmado habang umupo sa tabi ni Alberto. "Kina-finalize ko lang po ang ilang mahalagang material para sa pagpupulong ngayong araw." Napikit ang labi ni Isabela, halatang naiinis. Sa lahat ng paggalang, Alberto, naputol siya. Bakit siya nandito? Ito ay isang pagpupulong sa antas ng board. "Nandito siya," malamig na sagot ni Alberto, "dahil personal na hiniling ng delegasyon ng China na sagutin niya ang mga alalahanin na kanilang inilahad." Dahan-dahang binuksan ni Rosalie ang kanyang laptop, maingat, at ikinabit ito sa projector. "Kahapon, nakipag-ugnayan sa akin si Ginoong Chen. Nais niyang pag-usapan ang ilang nakababahalang pattern na natuklasan ng kanyang grupo sa proseso ng pagkontrata ng Solaris Industries," paliwanag niya. "Partikular, mga palatandaan ng manipulasyon sa bidding at sinadyang pakikialam laban sa mga kalabang kumpanya." Biglang tumayo si Isabela. "Ito ay walang katwiran," sigaw niya. "Anong klasing ebidensya kaya ang maipapakita ng isang janitor tungkol sa aming mga mataas na level na transaksyon?" Lumiko si Rosalie sa kanya ng may tahimik at may alam ng ngiti. Ang klasing ebidensyang nakakalap kapag walang nakakakita, kapag malaya ang mga tao na magsalita sa harap ng isang inaakala nilang hindi nakikita. Nagbago ang ekspresyon ni Isabela, mula sa inis naging takot. Unang ipinakita sa projector ang isang internal na email, ang mensahe ni Isabela sa Mills Corporation. 6 na buwan ang nakalipas. Dito, ibinahagi niya ang mga kumpidensyal na detalye tungkol sa proposal ng kalaban, detalye na hindi siya autorisadong ilahad. Nagyelo ang silid sa katahimikan. Bago makapagsalita si Isabela, pinakita ni Rosalie ang susunod na file. Ang spreadsheet na ito, mahinahong sabi ni Rosalie, ay nagpapakita kung paano pinalaki ni Isabela ang mga estima sa gastos para sa mga proyekto na pinamumunuan ng Latino staff, na nagdulot ng pagkansela ng mga ito. Pagkatapos ay sinisi niya ang tinatawag na mahinang performance nila. Isa-isa lumitaw ang mga dokumento, binagong numero, internal na email, mga timestamp ng surveillance. Ilang taon na nilikom ni Rosalie ito, tahimik, tumpak at walang pagkakamali. "Ito ay isang patibong," sigaw ni Isabela. "Ginagawa niya ito para lang makapaghiganti dahil pinahiya ko siya." Hindi na itatag ni Rosalie. "Ginoong Solaris," sabi niya, "ang audio na ipapakita ko ay naitala ng aming sariling security system 8 buwan na ang nakakaraan." Nag-echo ang boses ni Isabela sa buong silid. "Huwag nating hayaang isipin ng mga ganitong tao na karapat-dapat silang pumasok sa mga executive room. Kailangan nating panatilihin ang tamang pamantayan ng kumpanya." Naputol ang kulay ng mukha ni Isabela. Agad niyang nakilala ang pag-uusap, isang pribadong reklamo kay Ronald tungkol sa pagpapanatili ng mga hindi kanais-nais sa itaas na pamunuan. At ito naman, dagdag pa ni Rosalie, ay naitala 2 linggo na ang nakakaraan. Si Isabela ang nag-utos sa receptionist na itapon ang mga resume na may sobrang etnikong mga pangalan. Isang mas matandang miyembro ng board, si Ginoong Johnson, na nagtrabaho sa kumpanya ng 15 taon, ay yumuko pasulong. "Isabela, totoo ba ito?" "Nasa labas ng konteksto yun," stammer niya na nanginginig ang tinig. "Hindi niyo naiintindihan ang pressure na nararanasan ko para panatilihin ang pamantayan ng kumpanya." "Ang pamantayan ng kumpanya," putol ni Rosalie, "ay dapat kasama ang etika, katarungan at pagsunod sa mga federal na batas. Lahat ng ito ay binaliwala at nilabag sa nakaraang 18 buwan. Tumalikod si Alberto kay Isabela, malamig at matatag ang tinig.
May 30 segundo ka para ipaliwanag kung bakit hindi ka dapat agad tanggalin at i-report sa mga federal na awtoridad. Hinagilap ni Isabela ang silid, desperadong naghahanap ng kakampi. Ngunit lahat ng nakita niya ay mga seryosong mukha at katahimikan. Gumagawa kayo ng malaking pagkakamali, bumulong siya. Isa lang siyang mapait na tagalinis na... Siya, patinig ni Alberto ng matalim, pinutol siya, ay ngayon ang direktor ng International Relations. At ikaw ay tinatanggal. Walang nagsalita. Nakapako si Isabela, sinusubukang tanggapin ang katotohanang natapos na ang kanyang 15 taong karera. Agad nakakansilahin ang iyong access, dagdag ni Alberto. Sasabayan ka ng seguridad para kuhanin ang iyong mga personal na gamit. At Isabela, huminto siya saglit, lahat ng ebidensya ay ipapasa sa opisina ng district attorney. Habang nilalabas siya ng seguridad, huling tumingin si Isabela kay Rosalie. Maaring nanalo ka ngayon, iginiit niya, pero hindi nito binabago kung sino ka talaga. Hindi kumindat si Rosalie sa titig. Tama ka, sagot niya ng mahina. Palagi akong nanonood, nakikinig at naghihintay ng tamang pagkakataon para kumilos. Ang kaibahan, ngayon ay narito ako kung saan ako talaga nararapat. 3 oras matapos ang pagpupulong, opisyal nang kinumpirma si Rosalie sa kanyang bagong posisyon. Nilapit siya ni Alberto. Paano mo nagawa lahat yan? Tanong niya, halatang nagulat pa rin. 3 taon ng ebidensya. Audio, dokumentasyon? Ngumiti si Rosalie, isang tunay na ngiti, unang beses sa mahabang panahon. Kapag tinatrato kang parang kasangkapan, sabi niya, nakakalimutan nila na kahit ang kasangkapan ay nakakakita at nakakarinig. Akala ni Isabela na ang pagiging invisible ay nagpapahina sa akin. Pero hindi niya naintindihan, ginawa akong mapanganib nito. Habang pumapasok siya sa kanyang bagong opisina, sumisilip ang araw sa pamamagitan ng malalaking bintana mula sahig hanggang kisame, naunawaan ni Rosalie ang isang mas malalim na bagay. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay hindi ang pagbagsak ni Isabela. Ito ay ang pagbuo ng isang bagay na mas dakila kaysa sa kanyang inaakala. Ito na ang hinaharap ni Rosalie, isang hinaharap na siya mismo ang lilikha na nakapirma sa kanyang sariling pangalan at nakasulat sa kanyang sariling mga termino. Sa ika-38 palapag ng Solaris Industries, umupo si Rosalie Perez sa likod ng isang makintab na glass desk, pinag-aaralan ng mga kontrata na nakasulat sa Mandarin, Cantonese at Ingles. Ang tanawin ng Manhattan ay nakalatag sa likuran niya. Kakatapos lang niyang pirmahan ang mahigit 400 milyong dolyar na mga bagong pakikipagsosyo sa mga Asian firms. Ang kanyang titulo, Direktor ng International Strategy. Mula sa anino patungo sa spotlight, hindi lang basta umangat si Rosalie. Dumating siya. Rosalie, dumating na ang delegasyon mula sa South Korea, sabi ni Jennifer, na ngayon ay kanyang dedikadong personal assistant. Nasasabik silang makilala ang babaeng nagpatunaw ng triple ng paglago ng kumpanya natin sa Asia sa loob lamang ng 6 na buwan. Sa pamamagitan ng mataas na mga bintana, tumingin si Rosalie sa lungsod, isang skyline na minsan niyang hinangaan bilang isang di nakikitang tao sa likuran. Ngayon, bilang direktor ng International Relations, isa na siya sa pinakakagalang-galang na mga ehekutibo sa Manhattan. Kasama sa bagong posisyon niya ang taunang sahod na 300,000 dolyar, sapat para masigurado ang pinakamahusay na medikal na pangangalaga para sa diabetes ng kanyang ina at makapagtapos ng master's degree sa pamamagitan ng executive program ng Columbia University. Paano naman ang interview mo sa Forbes sa susunod na linggo? Tanong ni Jennifer, nilalapitan ng masikip na schedule. Kumpirmado, sagot ni Rosalie na may munting ngiti, inayos ang kanyang navy blazer, hindi dahil obligado siyang magsuot nito, kundi dahil pinili niya.
Gusto nilang pag-usapan ang pagkakasali ko sa listahan ng mga pinakamaimpluwensyang batang babae sa negosyo sa bansa. Sa kabilang dako sa Queens, nakaupo si Isabela sa isang masikip na apartment malayo sa marangyang kondo sa Manhattan na dati niyang tinuturing na tahanan. Nakaipon sa kanyang coffee table ang mga medical bills at resibo ng therapy, kasama ang tumataas na bilang ng mga liham ng pagtanggi. Simula nang imbestigahan siya ng federal tungkol sa kanyang diskriminasyong mga gawain, pinagmultahan siya ng 50,000 dolyar at ipinagbawal na humawak ng anumang executive na posisyon sa mga kumpanyang may federal na kontrata sa loob ng 5 taon. Lahat ng malalaking outlet ng negosyo ay naglathala ng mga headline tungkol sa kanyang toxic na estilo ng pamumuno. Nasira ang kanyang reputasyon. Nang umaga, binuksan niya ang isang magasin at nakita ang larawan ni Rosalie sa pabalat ng Business Week, nakangiti ng may kumpiyansa kasama ang mga internasyonal na leader. Ang headline ay, "Ang tagasalin na nagpabago sa global na negosyo." Masakit ang pagka-ironiko nito kaysa sa kahit anong parusa. Samantala sa Solaris Industries, nakatayo si Alberto sa harap ng board na may mapagmalaking ngiti. Hindi lang isinagip ni Rosalie Perez ang aming deal sa mga Chino. Anya, bukas din niya ang mga pintuan na hindi namin inakala na mararating namin. Tumindig si Ginoong Johnson, ang veteranong miyembro ng board na mismong nasaksihan ang pagbagsak ni Isabela. Sa 4 na dekada sa corporate America, bihira akong makakita ng pagbabago na kasing lakas ng pinangunahan ni Rosalie, sabi niya. Pinatunayan niya na ang talento ay walang kulay, walang dugong bughaw, at tiyak na walang puwang para sa paghatol. Pumutok sa palakpakan ang buong silid. Nanatiling nakaupo si Rosalie, kalmado at mapagkumbaba. Naiisip ang mga araw na siya'y naglilinis ng mismong silid na iyon ng tahimik. Sa gabing iyon, sa kanyang bagong renovate na apartment sa Upper East Side, tumunog ang telepono ni Rosalie. Siya ay ang kanyang ina. "Anak, nakita ko ang interview mo sa TV. Napakaganda ng pagkakasabi mo tungkol sa pangalawang pagkakataon." "Natutunan ko yan sa pinakamahusay," sagot ni Rosalie nang may init ng loob. "Palagi mong sinasabi, maaaring subukan ng mga tao na pabagsakin tayo, pero hindi nila kailanman mababawi ang alam natin o ang kaya nating gawin." Sa panayam, tinanong siya tungkol kay Isabela at kung may sama ng loob siya sa pagtrato dito sa kanya. Ang sagot niya ay malinaw at marangal. "Binigyan ako ni Isabela ng isang mahalagang bagay. Pinakita niya sa akin kung sino ang ayokong maging. Ang kayabangan niya ang nagturo sa akin na ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagtulong sa ibang tao, hindi sa pagtapak sa kanila." 3 linggo ang lumipas, nakatayo si Rosalie sa entablado ng Howard University, ang kanyang alma mater. Iniaanunsyo ang isang bagong scholarship program para sa mga estudyanteng tumigil sa pag-aaral dahil sa pinansyal na kahirapan. Walang sino man ang dapat pumili sa pagitan ng pag-aalaga sa kanilang pamilya at pagsunod sa kanilang mga pangarap, sabi niya sa may luha-luhang madla ng 500 estudyante. Ang Second Chance Program na bahagyang pinunduhan mula sa kanyang sariling sahod ay nag-aproba na ng 20 full scholarships para sa paparating na semestre. Sa isang maliit na apartment na malayo, pinanood ni Isabela ang seremonya na nakastream online. Tahimik niyang isinara ang kanyang laptop, ang mga mata niya ay puno hindi ng awa sa sarili, kundi ng tunay na pagsisisi. Sa Solaris, ngayon ay nilalakaran ni Rosalie ang mga pasilyo na dati niyang nilalakaran habang nagtutulak ng cleaning cart. Ngunit nag-iba na ang lahat. Ginagalang siya ng mga junior staff, humihingi ng patnubay ang mga assistant, at pinakamahalaga, siya ay naging mentor ng 5 empleyado mula sa mga departamentong madalas napapansin. Tinulungan silang umunlad ng walang nakatulong sa kanya noon.
Alam mo ba ang pinakakamangha-mangha sa lahat ng ito? Tanong ni Alberto sa isang tahimik na usapan isang hapon. Pwede mo sanang winasak si Isabela ng tuluyan pero hindi mo ginawa. Pinakita mo lang kung ano ang mali niya at wala nang iba pa. Ngumiti si Rosalie nang malumanay at may alam. Ang pinakamagandang paghihiganti, sabi niya, ay hindi ang wasakin ng isang tao. Ito ay ang bumuo ng isang bagay na napakaganda na ginagawang hindi mahalaga ang kanilang kalupitan. Ang kwento ni Rosalie Perez ay nagpapatunay ng isang makapangyarihang bagay na ang tunay na talento, dignidad at tahimik na paghahanda ay kayang lampasan ang kahit anong hadlang. Ginamit niya ang 3 taong pagiging invisible bilang kanyang pinakamalaking kalamangan. Pinakita niya na ang pinakamalalakas na tao ay madalas ang mga hindi napapansin hanggang dumating ang panahon na sila ang mamuno. Sinubukan siyang wasakin ni Isabela gamit ang panghuhusga at pride. Sa huli, nilinis lang niya ang daan para umangat si Rosalie. At si Rosalie, pinaalalahanan niya ang corporate world na ang pamumuno ay hindi tungkol sa mga titulo o opisina sa sulok. Ito ay tungkol sa bisyon, katatagan at tapang na makita ang potensyal kung saan ang iba ay nakikita lang ang mga limitasyon. Kung naantig ka ng kwentong ito, kung pinaalala sa iyo nito ang kapangyarihan ng pagtitiis, katarungan at pagbabago, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Marami pang mga kwento tulad ni Rosalie, mga kwento na nagpapatunay. Kahit saan ka man magsimula, kapag nagtagpo ang talento at oportunidad, hindi ka na mapapawi ng mundo ng matagal.